Hello everyone. So I'll be answering questions from the comment section. So madami kasing mga comment, maraming mga tanong doon sa may video namin ni Attorney Benina about sa removal of surname of father in the birth certificate. So namili ako nung ilang mga tanong tapos tatry kong sagutin ng mabilis. Okay. Pa-explain po kung paano i-waive ng tatay para matanggal yung apelyido niya sa bata. So, as a rule, kung sino yung nakalagay talaga sa birth certificate na tatay, siya na talaga yon. Tapos, yun na yung gagamitin ng bata na apelyido talaga hanggang paglaki. Ngayon, kung halimbawa, gusto ipatanggal yung birth certificate, medyo dadaan kayo sa gusto ipatanggal yung surname sa birth certificate, medyo dadaan sa butas ng karayom kasi kailangan nyo pa mag-file ng petition dyan for change of name. No? Okay, second question. Paano po if originally NA yung father, tapos pina-transfer sa surname ng tatay, kaso few months after nanakit yung tatay doon sa nanay, sa harap mismo ng anak. Pwede kayang grounds yun para maibalik sa dati yung surname ng bata? Again, as a rule, kapag kung sino na yung nakalagay dun sa birth certificate na tatay at kung ano yung nakalagay na apelyido doon sa birth certificate, iyon na yon, no? Meron lang actually sa batas, meron lang specific period of time para um, i-disown ng tatay or questionin yung paternity and filiation ng bata doon sa tatay, no? But going back to the question, okay? Yung mere fact na ito yung sabi niya, no, after na nakit yung tatay doon sa nanay sa harap mismo ng anak, pwede kayang grounds yun para maibalik sa dati yung surname ng bata. Okay. Nagtatanong siya ng grounds for a change of surname. So, under Rule 103 of the Rules of Court, sa special proceedings, okay, these are the grounds for a change of name. Okay, para alam nyo Okay, number 1, when the name is ridiculous, dishonorable, or extremely difficult to write or pronounce. Okay, kapag ridiculous, sobrang pangit pakinggan nung pangalan, okay, pwedeng maging ground yon para magpapalit ng pangalan. Number 2, when the change is a legal consequence of legitimation or adoption. Ang sabi dito, legitimation or adoption. Okay? So, from being illegitimate, magiging legitimate. Okay? From, tapos sabi, adoption. So, illegally adopt yung bata. Then, isusunod yung bata doon sa surname nung nag-adopt. Okay? So, yun yun. Paano, attorney, kapag kunyari, merong tatay, legitimate siya doon, pwede ba yung gawing illegitimate? As a rule, hindi. Okay? As a rule, hindi. Hindi pwede kasi na-achieve na niya yung status na legitimate tapos gagawin mo pang illegitimate. 'Di ba? So, hindi yun pabor doon sa bata. At lagi nating tatandaan, ang batas ay laging favorable to the best interest of the child. At ang pagiging legitimate ay ang best interest ng bata. Hindi ang pagiging illegitimate. Yun yung rule as a rule. Pero, meron naman tayong mga exception. Okay? Number 3, when the change will avoid confusion. Okay? So, itong number 3 na grounds, the change of name will avoid confusion. Meron landmark case na dito ang Supreme Court kung saan inallow ng Supreme Court yung change of surname nung petitioner. Ito yung case ni Kim Rick Kasayuran Tan versus the local civil registrar of Makati City. Kung saan, inallow si Kim Rick na alisin yung surname na Tan at palitan ng
surname niya na Kasayuran. Okay? So, the petition for change of name filed by the petitioner Kim Rick Kasayuran Tan is granted. Okay? So, the local civil registrar of Makati is directed to make the corresponding corrections to the petitioner's name from Kim Rick Kasayuran Tan to Kim Rick Florendo Kasayuran. Kasi ang naging ano naman dito ni Kim Rick, no, ang naging grounds niya dito, yung Kim Rick Florendo Kasayuran, yun talagang ginagamit niya. Yun yung ginamit niya all throughout na nag-aral siya hanggang sa nakatapos siya ng pag-aaral. Tapos bigla na lang nung lumabas yung kanyang birth certificate, nalaman niya na ang pangalan pala niya, ang surname pala niya sa kanyang birth certificate ay Kim Rick Kasayuran Tan. Okay? So Tan pala, nakasunod pala siya doon sa apelyido ng kanyang tatay. Ngayon, sa Regional Trial Court, dinenay ng Regional Trial Court yung petition ni Kim Rick na magamit na palitan yung kanyang apelyido from Tan to Kasayuran. At inelevate niya yun sa Court of Appeals. Sa Court of Appeals naman, inaffirm ng Court of Appeals yung decision ng RTC in toto. Ibig sabihin, walang binago. Iyon na iyon din kung ano yung naging ruling ng RTC. And then, inelevate sa Supreme Court. Sa Supreme Court, ayun na, umayag na yung Supreme Court kasi nga doon, sabi ng Supreme Court dito ay doon kasi siya nakilala. Na-establish naman niya na ayun talaga yung ginamit niya na pangalan, yung Kim Rick Florendo Kasayuran. Kaya pumayag din eventually. Okay? Okay, ang sabi ng Supreme Court dito, a change of name does not define or affect a change in one's existing family relations or in the right and duties flowing therefrom. It does not alter one's legal capacity, civil status, or citizenship. What is altered is only the name. Kaya pinayagan si Kim Rick na palitan yung kanyang pangalan. Okay, number 4. When one has continuously used and been known since childhood by a Filipino name and was unaware of alien parentage. Okay. So, iyon. Actually, ito pala yung mas applicable dun sa kaso nung kay Kim Rick Kasayuran Tan versus LCR Makati. So, when one has continuously used and been known since childhood by a Filipino name and was unaware of alien parentage. Kasi nga, ang nangyari dito, hindi naman niya alam na nakapangalan pala siya dun sa kanyang tatay na Tan ang apelido. Okay? And then, number 5, a sincere desire to adopt a Filipino name to erase signs of former alienage, all in good faith and without prejudicing anybody. And number 6, when the surname causes embarrassment and there is no showing that the desired change of name was for a fraudulent purpose and that the change of name would prejudice public interest. Okay. So, ang sabi dito, the grounds are not exclusive. The matter whether to grant a petition for change of name is left to the sound discretion of the court. The petition should be granted where there is proper and reasonable cause and there is no showing that the petition was motivated by fraudulent intent or that the change of surname will prejudice public interest. So, yan yung mga grounds for a change of name. So, let's continue answering. Pwede ba ipa-change yung surname ng bata, then gamitin yung last name ng tatay, pero namatay yung tatay before napanganak yung bata? Hindi rin kasi sila kasal nung nanay ng bata. Okay. So, ang tanong niya, pwede ba ipa-change yung surname ng bata at gamitin yung last name ng tatay, pero namatay yung tatay before napanganak yung bata? Ganito, kung hindi kasi kasal yung nanay at tatay, as a rule, apelyido ng nanay ang gagamitin ng bata. Kasi kailangan
acknowledge yung tatay, yung bata doon sa birth certificate para magamit ng bata yung surname nung tatay. Ngayon, kung namatay yung tatay before napanganak yung bata, at hindi kayo kasal, hindi magagamit ng bata yung surname ng tatay. Pero yung pwede namang i-establish yung paternity and filiation ng bata doon sa namatay na tatay by way of DNA testing. So, para mapatunayan na anak talaga noong tatay na namatay, itong batang isinilang, ay kailangan mag-undergo ng DNA testing para ma-establish yung paternity and filiation ng bata. Okay? So, meron na ring landmark case dyan ang Supreme Court. So, pwede niyong basahin yung kaso ni Amadea Aquino versus Rodolfo Aquino. So, GR number 208-912 and GR number 209-018. Okay. Dito kasi, itong si Amadea Angela Aquino, nung ipanganak siya, bago siya ipanganak, namatay na yung tatay niya. Pero yung pamilya ng tatay niya, tinanggap siya doon sa pamilya ng mga Aquino. At kumbaga, tinanggap siya at inown siya na anak siya nung kanyang namatay na tatay. Kaso, nung namatay na yung grandparents niya, nagkaroon ng problema doon sa inheritance, sa heirship. Kasi ayaw siyang pagkalooban ng mana niya na which is share sana nung tatay niya dahil siya lang yung nag-iisang anak ng tatay niya. At siya ay illegitimate child di umano ng kanyang tatay, no? Ngayon yung mga kapatid ng tatay niya, ayaw siyang bigyan ng share mula dun sa mga properties na makukuha doon sa kanyang grandparents na mga Aquino. Ayun. And sabi dito ng Supreme Court, kailangan i-establish yung paternity, yung lineage ni Amadea Aquino na siya ay talagang anak nitong kanyang tatay para ma-establish yung paternity and filiation niya doon sa pamilya. At kailangan na mag-submit siya ng DNA result na siya talaga ay anak ng kanyang tatay. What if anak mismo ang gusto magpatanggal ng surname, nasa legal age na din siya. Kapag ganyan, pwede namang mag-petition, no? Pwede namang petition, pero kailangan magbigay kayo ng good reason and valid ground para ipaalis yung surname ng tatay at baguhin yung surname. So, yon. Doon sa mga grounds na sinabi ko kanina, so, pwede kayong mamili doon. Or, kung may other grounds kayo, pwede nyong gamitin. Hello po, attorney. Ask ko lang po. Nasa Qatar po kasi ako nang nanganak yung jowa ko pero hindi po nila nilagay yung pangalan ko sa birth certificate ng bata nung nanganak. At hindi po ako pumalya ng pagpapadala sa bata. Tsaka bininyagan na po nila yung bata na wala yung pangalan ko sa birth certificate ng bata. Tanong ko po, if maayos pa po sa birth certificate ng bata nun? If maayos pa po sa birth certificate ng bata nun, attorney, na ilagay yung pangalan ko sa birth certificate niya. Na mailagay yung pangalan nitong tatay, nitong lalaki, sa birth certificate ng bata. Sana mapansin, salamat po. Okay, so ang tanong niya, maayos pa ba yung birth certificate ng bata para mailagay yung apelido niya doon sa birth certificate ng bata? Yes po, maayos pa naman po yan, sir. Kailangan nyo lang mag-execute ng affidavit of acknowledgement na ina-acknowledge nyo na anak nyo yung bata na yon. Tapos isasubmit nyo po yan sa local civil registrar. Tapos yung local civil registrar naman ay, ang alam ko, kailangan ng personal appearance sa civil registrar kasi may pipirmahan kayo doon. At i-attest nyo na talagang ina-acknowledge nyo yung bata. Then, isasubmit nila yun sa PSA para ma-annotate doon sa birth certificate ng bata. So, parang ganyan yung pag-acknowledge ni Pacquiao doon sa kanyang
illegitimate child na sino 'to, si Bacosa, 'di ba? Si Eman Bacosa. In-acknowledge niya, originally wala sa birth certificate si Pacquiao, si Manny Pacquiao. Tapos noong medyo malaki na yung bata, sabi niya i-a-acknowledge niya. So nag-execute siya ng affidavit of acknowledgement. Tapos pina-record yung doon sa birth certificate, doon sa local civil registrar, kung saan naka-file yung birth certificate ng bata. At ayun, makikita nyo, after 6 months, pag kumuha kayo ng kopya ng PSA birth certificate, naka-annotate na pwede nang gamitin nitong anak nyo yung apelido nyo. So, iyan po. So, yun yung mga questions na napili ko. I hope na nakatulong to. Bye-bye!